My Death, written by Gabe. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang aking pangitain at hindi ko rin alam kung matatawag ba itong third eye dahil kakaiba ang aking nakikita. Napapanaginipan ko ang taong namamatay. Nang una, hindi ko pinaniniwalaan ang aking mga panaginip hanggang sa naulit at lahat ng panaginip ko ay pawang kamatayan. Tulad na lang ng isang linggo, napanaginipan kong mamamatay ang Tita Lorna at ngayon nga ay nakaburol ito. Namatay ang tiyahin ko sa hit and run. Alam kong mahirap paniwalaan ang mga nangyayari sa akin, kaya minabuti kong ilihim ang mga pangitain ko. Isa pa, ayokong isipin ng mga tao na nababaliw na ako. Hanggang sa kamatayan ko na ang aking nakikita at napapanaginipan. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na hindi totoo ang napapanaginipan ko at hindi ako mamamatay. Pero niloloko ko lang ang sarili ko dahil alam kong lahat ng nakikita ko sa panaginip ay nagkakatotoo. Ayokong maniwala na nakatakda na akong mamatay sa susunod na taon. Marami pa akong pangarap, lalo pa at sa susunod na taon, nakatakda ang kasal namin ni Neil, ang fiancé ko. Ang tanging lalaking minahal ko, ang tanging lalaking pinagkatiwalaan ko. Ang tahimik naman yata ng future misis ko. Puna sa akin ni Neil nang minsang dinalaw niya ako sa bahay. Si mama lang at dalawa kong kapatid ang kasama ko sa bahay. Lumaki akong walang ama dahil minsan niya na kaming iniwan at kahit bumabalik siya, hindi ako pumapayag. Labis kaming nasaktan nang iwan niya kami dahil sa ibang babae at ayoko nang maulit pa ang sakit na kasama nila ang ama. Pasensya na, may iniisip lang ako. Pilit ang ngiti kong sagot. Humilig siya sa balikat ng nobyo. Kung mamamatay na siya, paano niya ito iiwan? Tiyak na masasaktan niya ito. Paano na lang ang pamilya niya? Lalo pa at siya lang ang takbuhan ng mama niya kapag ito ay nasasaktan. Hindi pa siya handang iwan ang mga ito. Kung may gumugulo man sa isip mo, pwede mong sabihin sa akin. Tungkol ba to sa kasal natin? May agam-agam ka ba sa naging desisyon mong pakasalan ako? Tanong niya sa akin. Kung pwede ko nga lang hilahin ang araw para ngayon na tayo magpakasal, ay gagawin ko. Mahal na mahal kita, Neil. Hindi niya mapigilang sagot. Pilit niyang pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Maaga pa lang ay gising na ako dahil may appointment ako sa doktor para sa isang general check-up. Gusto kong malaman kung may malala akong sakit o baka naman may stage 4 cancer na ako at magiging sanhi ng kamatayan ko. Gagawin ko ang lahat para malaman kung ano ang magiging sanhi ng kamatayan ko. At gagawin ko ang lahat para mapigilan ang kamatayan ko. May lakad ka? Nagtatakang tanong ni Mama sa akin dahil day off ko ngayon. May lakad po kami ni Leia. Pagsisinungaling ko kay Mama na tinutukoy ang kaibigan ko. Sige, mag-ingat ka. Tumango lamang ako sa sinabi ni Mama at kaagad na umalis. 2 araw din bago ko natanggap ang resulta ng test. Okay naman ang findings sa akin. Wala namang nakitang sakit na may cancer ako o ano paman. Sa halip na matuwa ay lalo pa akong natakot dahil tiyak kong isang malagim na kamatayan ang naghihintay sa akin. Mahigit 2 buwan ko nang napapanaginipan ang kamatayan. Paulit-ulit kong nakikita ang katawan ko na nakahiga sa isang kabaong. Hindi ko matanggap pero kailangan. Malapit na ang kamatayan ko.
Isang araw kinausap ko ang aking ina. Tahimik itong nagbabasa. Kahit hindi ito magsalita ay alam kong malungkot si Mama at dahil iyon kay Papa. Pwede po ba tayong mag-usap? Pukaw ko sa atensyon ni Mama. Ngumiti ito at inalok akong umupo. Masaya po ba kayo sa amin? Tanong ko na ikinagulat mo. Mapaklang tumawa ang aking ina bago ito sumagot. Masaya ako dahil kasama ko kayo ng mga kapatid mo. Masaya ako dahil sa wakas matutupad na ang pangarap mong makasal sa kababata mo. At masaya ako sa kambal mong kapatid dahil matatapos na siya sa susunod na taon. Mahaba nitong sagot. Si Papa, mahal niyo po ba siya? Prangka kong tanong. Kung mawawala man ako sa mundo, gusto kong si Papa ang pumalit sa akin. Hindi sumagot si Mama. Sapat na ang luha nito para malaman ko ang sagot. Kahit kailan, alam kong mahal na mahal pa ni Mama si Papa. Ako lang ang naging madamot at pilit na tumutol sa pagbabalik ng ama. Payag na po akong bumalik siya sa buhay natin. Dagdag ko pa bago ko ginagap ang kamay niya. Kinantilan ko ng halik ang likod ng kamay nito. Nakita kong nagliwanag ang mukha ng aking ina. Mahal na mahal kita, Ma. Patawad kung naging makasarili ako at hindi iniisip na nasasaktan kayo ng mga kapatid ko. Humahagulhol kong sambit. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, anak. Kaya kahit na mahal ko pa ang ama mo, ginagalang ko ang damdamin mo na kahit masakit para sa akin. Maniwala ka sa akin, Sandy. Mahal tayo ng ama mo. Ako ang nagkamali noon dahil nabulag ako sa galit at hindi siya binagyan ng pangalawang pagkakataon. Alam kong nagkamali siya nang magkaroon ng iba, pero nagsisi na siya. Mahal niya tayo, anak. Kailanman ay hindi siya nagpabaya. Gusto kong maging masaya kayo, Ma. Wika ko bago ito niyakap ng mahigpit. Ang dating galit sa puso ko ay biglang naglaho nang makita ko ang aking ama. Sinadya ko siyang puntahan sa bahay nito. Maliit lang ang bahay ng ama, hindi tulad ng bahay namin. Naantig ang puso ko nang makita kong kumakain si Papa at tanging toyo at mantika ang ulam nito sa hapag. Hindi ko napigilan ang sarili ko at sinalubong ko siya ng mahigpit na yakap. Napahagulhol ako sa balikat niya. Ang taong pinagtutulakan ko ay naghihirap pala samantalang kami ay nabubuhay ng masagana. I'm sorry, Pa. Hindi ko alam. Umiiyak kong sambit. Uwi na tayo, Pa. Yaya ko sa amang hindi makapaniwala sa nagyayari na nasa harapan nito ako ngayon. Pinapatawad mo na ba ako, anak? Tanong pa nito sa akin. Noon pa kita napatawad, Pa. Siguro, natakot lang akong baka iwan mo kaming muli. Amin ko. Kailangan ka namin, Pa, at lalong kailangan ka ni Mama at ng mga kapatid ko. Dagdag ko pa. Tuwang-tuwa si Mama at dalawa kong kapatid nang makita kung sino ang kasama kong umuwi. Agad na yumakap ang mga ito kay Papa. Ngayon ko lang napagtanto na napakasama kong kapatid at anak dahil ipinagkait ko si Papa sa mga ito.
Pilit na bumabawi ang ama namin at ganoon din ako. Lahat ng natitira kong araw ay binibigay ko sa kanila. Gusto kong hindi nila ako makalimutan kahit pa mawala na ako sa mundo. Inayos ko rin ang insurance ko at bank account para kung sakaling mamatay na ako ay may pera akong maiiwan. May lakad ka? Tanong sa akin ni Leia. Dinalaw niya ako sa bahay. Kababata ko ito at maging sinil. Hindi ko alam kung bakit palagi itong nawawala. Tinawagan ako ni Neil, pupuntahan daw namin ang gumagawa ng invitation para sa kasal namin. Sagot ko, tuloy na talaga ang kasal ninyo ha? Ani ni Leia, wala nang makakapigil, mahalaga ang oras. Nakangiti kong sagot. Hindi ko nga alam kung aabot pa ako sa kasal namin. Sa loob-loob ko na natatakot. Kaya ikaw, hanapin mo na si Mr. Right. Biro ko pa kay Leia. Ayokong masaktan, sagot nito. Normal lang ang masaktan. Kailangan mong sumugal kung gusto mong magkaroon ng love life. Pangaral ko pa pero hindi ito sumagot. Napansin kong may problema ito dahil matamlay ito. Gusto mo bang sumama sa akin para malibang ka? Mukhang may problema ka. Yaya ko.